Magandang araw po sa inyo mga kapatid at atin pong ipagpatuloy ang ating series patungkol sa Bibliology. Tayo po ay nasa part 1 pa rin at ito po ang session 3. Part 1, session 3. Let's talk about the standard reconstruction of how the gospel is written. Standard reconstruction on how the gospel is written. Of how the gospel is written. Tulad ng sinabi ko or na-mention in the previous topics, in the previous sessions, that Mark is the first gospel na nasulat. Let's talk about first yung gospel of Mark. Sa apat na gospel, ang Mark ang unang nasulat at naisulat ito, pinaniniwalaan noong si Apostol Pedro or Apostle Peter ay nasa Roma. May mga sulat dito sa Book of Mark na appealing sa mga Romano, na pag-iisip ng isang Romano or way of thinking ng isang Roman. So, ang first chapter ng Mark ay mayroong 40 immediately na word. 40 immediately na words. And he presented Jesus Christ as a man of action, which is something appealing sa mga Romano. Interesting ito ito ay kopyang-kopya sa Book of Matthew, mga kapatid, and sa Luke, maliban sa isang passage. And you read it basically all of Mark. Merong mga kapatid na tinatawag na Q document. Ang Q document, this is a vibration for word QL. A vibration for word QL. Ito ang common material na matatagpuan sa Book of Luke and Matthew. Tinatawag din itong two source of hypothetical. So, what is this Q document? Naniniwala tayo na merong isang gospel na nasulat na nawala. At si Matthew at si Luke ay ginamit ang document na ito. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit word for word pareho ang pagkakasulat nila ng story ni John the Baptist. Kasi pareho silang kumopya sa document na ito. Sa Q document na ito. Ang Q document ay dinedescribe or ang Q ay ginagamit to describe information that does not occur in Mark's Gospel but occurs or matatagpuan sa Matthew and Luke. Sa madaling salita, Matthew and Luke, umupo sila. They have Mark's Gospel at kinopya nila ito. At meron silang ibang source na kung saan wala naman si Mark. At kung saan wala din tayo ngayon. Merong tinatawag na M and L. Ano ibig sabihin ng M and L? Means Matthew has an information that no one else has. And Luke has an information that no one else has. Impormasyon na wala ang iba. Si Matthew ay sumulat ng gospel niya, meron siyang Gospel of Mark. Kinopya niya ang isang paragraph. Bakit hindi niyo kinopya yung buong paragraph? Kumukopya na rin naman siya, di ba? Hindi natin alam. At meron siyang iba pang sources na kinopya. Kinopya niya rin ito. So, kinuha niya at pinili lang kung ano yung gusto niya. Si Matthew o si Mateo ay sumulat
sa mga Hudyo, sa Jews. Ang mababasa mo sa kanyang sulat is anything and everything tungkol sa mga Hudyo. Ang matatagpuan mo sa Book of Matthew ay ang patunay na si Jesus, ang Mesyas, ang Mesaya. Matthew also pointing that Jesus fulfilled prophecy. Jesus fulfilled prophecies. Mga hula. Pagdating naman kay Dr. Lucas, si Luke doesn't care about Jesus fulfilling prophecies. Wala siya masyadong ganon. Dahil si Lucas ay sumulat para sa mga hentil. Na most, hindi alam ang Old Testament. At, so ang fact na si Jesus is fulfilled prophecy is hindi masyado importante kay Luke. Mahalaga is kung ano yung okay kay Matthew, kinuha niya. Pinili lang niya yung impormasyon na importante sa kanya, sa kanyang audience, o sa kanyang sinulatan, o mga taong tatanggap ng sulat o mambabasa nito. Ganon din naman si Luke. Si Luke ay mayroon ding kopya ng Book of Mark at ang Q document at iba pang sources. At si Luke may ibang layunin o purpose. At ang isa sa mga layunin niya is to let people know that Jesus care about minorities. Jesus care about minorities. Kung merong story about woman, mababasa mo to sa Luke. Pag merong storya tungkol sa social outcast, matatagpuan mo to sa Book of Luke. At hindi sa Matthew. At hindi sa Book of Mark. Dahil ito ang isa sa pinakamahalagang bagay kay Luke. Dahil si Lucas ay isang hentil. Dito mo rin mababasa na ang Panginoong Hesus ay ilaw sa mga hentil. Sa Luke chapter 2 verse 31 to 32. So, mahalaga din kay Lucas ang paglabas ng Panginoong Hesus sa Israel, going outside of Israel, nakisama sa maikling panahon sa mga hentil. Pagtungo ng Panginoong Hesus sa mga hentil. Ang part na ito ng Luke ay 10 chapters. Ito ay mahalaga kay Luke dahil siya ay isang hentil. So, what is my point? Makikita natin that they are picking and choosing to accomplish their goals. And I believe I already mentioned that in the previous topic. So, ito ay mahalaga. So, they were learned across people na mga nagsasabi na ang Biblia ay hindi mapagkakatiwalaan. Dahil dito dahil ito raw different and yet so similar, obvious daw na kinopya nila pero di nila nakuha ng tama. O nakopya ng tama. So, yun yung sinasabi nila. So, kailangan nating maintindihan sa pag-aaral na to, how is the sequence go together? How is the sequence go together? So, they could understand why you can trust your Bible. So, ito yung i-deal natin ngayon. Ang tawag po dyan ay harmonization. Harmonization. Sa harmonization, sinasagot nito ang tanong na is there a way which both stories can be correct even though they are different? Maaari bang tama ang isang istorya kahit na magkaiba ito? Ginawa natin ang harmonization last time sa temptation narrative na tinignan po natin. And at the same time, dun sa dalawang magnanakaw, ang isa ay naging Christian at yung isa naman kinutya lang ang Panginoong Hesus. Ganun po ang process ng harmonization. At sa pagkakataong ito, tignan natin kung paano ang harmonization nag-work o gumagalaw
dito naman sa birth stories ng Panginoong Hesus. Sa birth stories ng Panginoong Hesus. Mapapansin natin, makikita natin dun sa sulat ni Matthew and Luke that they are both agree na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. At pareho silang agree na ang shepherds or yung mga pastol ng tupa ay pumunta ng gabing yon. Makabasa po natin yan sa Luke chapter 2 verse 5 hanggang 20 and Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23. Simulan ko po sa Luke chapter 2 verse 5 to 20 upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang naging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang siya'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inhiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupang yun ay may mga pastol o sa lupaing yun ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Verse 12, ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng isang lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Verse 13, at biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Verse 15, nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tignan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. Verse 16, at sila'y nagmadaling pumunta at kanilang natagpuan sila Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Verse 19, subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Verse 20, pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Tignan naman natin ngayon ang Book of Matthew sa Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23. Verse 21 hanggang 23 ng Matthew chapter 1. Siya'y nanganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus.
sapagkat iniligtas niya or ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sa verse 23, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Ang tanong, saan nagkaiba ang istoryang ito? Saan nagkaiba ang istoryang ito? Kung mababasa natin ang Luke, He also circumcised in the temple sa Luke chapter 2 verse 22. At sa Luke chapter 2 verse 21, bago siya tuliin, 8 days ang nakaraan. Tapos nakalagay doon, He gave the name Jesus. Basahin natin Luke chapter 2 verse 22 to 23. Nang sumapit ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Verse 23, ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sa kabilang banda, sa Mateo, andito yung mga pantas. Yung mga pantas o tinatawag na magi o yung 3 wise men. Makabasa natin yan sa Matthew chapter 2 verse 7 hanggang 11. Basahin po natin. Pagkatapos, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila. At naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyang at mira. Katapos nito, nagpunta si Joseph sa Egypt for 2 years. Mabasa natin yan sa Matthew chapter 2 verse 12 to 15. Matthew chapter 2 verse 12 hanggang 15. Kasi pinapapatay na ni Herodes yung mga lalaking bata, yung mga lalaking sanggol. Sabi sa Matthew chapter 2 verse 12 to 15, palibhasa'y binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes nang iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang nakaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo ron hanggang sabihin ko sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol
at ang ina nito ng gabing yon. At pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila ron hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. So pagkatapos nito, si Matthew tsaka si Luke nag-agree na si Jesus was already returned to Nazareth sa Matthew chapter 2 verse 19 hanggang 23 at saka sa Luke chapter 2 verse 39. Basahin muna natin yung Matthew chapter 2 verse 19 to 23. Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsabi, "Bumangon ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol." Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. And then verse 22, nang mabalitaan niya na si Arkelio na hari ng Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta ron. Dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip. Nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Verse 23, siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinasabi ng propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Now, pagdating sa Luke chapter 2 verse 39, nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazareth. So kung iisipin natin, paano natin mapagkakatiwalaan ng Biblia kung meron palang mga nangyaring pagbiyahe sa Ehipto, pero si Luke, wala sa account niya yun. Walang sinabi si Luke patungkol doon. Or ibig kong sabihin, Luke didn't get it. Hindi niya nakuha ang impormasyon na to. But first, the interesting facts. Ilang taon tinulian ang sanggol or tinutulian ang sanggol base sa kultura nila. 8 days, sabi sa Luke chapter 2 verse 21. So alam natin, nangyari ang circumcision within 8 days of the shepherds. Within 8 days of the shepherds. At isa sa mahalaga ay ang tungkol kila Ana at Simeon sa templo. Kasi bakit? Ano sabi nila sa Luke chapter 2 verse 32? A light to the Gentiles. A light to the Gentiles. So mahalagang statement ito kay Luke. Mahalagang statement ito kay Luke. Ito ang dahilan kung bakit sinama ito ni Luke. Kasi merong ministry ang Panginoong Hesus sa mga Hentil. Base sa mga nasabi natin, meron pang isang tanong. Where was Jesus when the Magi came? Nung dumating yung mga magi, nasaan ang Panginoon? Nasaan ang Panginoong Hesus? Wala siya sa sabsaban or sa manger. Nasaan siya? Nasa Matthew chapter 2 verse 11. Nasa Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay hinihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother,
and they fell to the ground and worshiped him. Then opening their treasures, they presented to him the gifts of gold, frankincense, and myrrh. Anong ibig kong sabihin? House, ang liwanag sa English House, bahay sa Tagalog. So, malinaw nang dumating yung 3 wise men, yung mga magi, wala sa sabsaban ng Panginoong Hesus. Ang linaw Nasa bahay. Nasa bahay. Ibig sabihin, dumating sila hindi ang araw na ipinanganak ang Panginoong Hesus. Hindi ang araw na ipinanganak ang Panginoong Hesus. Ilang taon ang mga bata na pinapapatay ni Herodes. Matthew chapter 2 verse 16. Nang malaman ni Herodes na siya ay dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit. At ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem. At sa karatig puok na may gulang na 2 taon pababa. 2 taon pababa. Ayon sa panahon na kanyang tinitiyak mula sa mga pantas. Ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Then Herod saw that he had been tricked by the Magi. He became very enraged and sent and slew all the male children who were in Bethlehem and all its vicinity, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the Magi. 2 and under. 2 and under, sabi sa text. No? So si Herod, paranoid na dito sa pagkakataon na to. Kasi kung pagsasamahin natin, ito ang harmonize. Kung pagsasama-samahin natin ito yung tinatawag na harmonization. Let's harmonize them. Ano ang lalabas na pangyayari? Para makuha natin yung tamang pangyayari, let's harmonize them. So, ito yon. Sa Luke chapter 2, verse 15 to 16, si Joseph nasa hometown niya sa Bethlehem. Now, pagdating sa Matthew chapter 2, verse 1, evidently nagstay sila at tumigil doon ng panandalian lamang, sa panandalian lamang na araw. So, si Mary, nakapanganak na, hawak na niya si Jesus Christ, sanggol na. Pagdating ng Luke chapter 2, verse 15 to 16, nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tignan natin ang mangyayaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. Sa verse 16, sinabi, at sila'y nagmadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria, si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Now, sumunod, chapter 2, verse 1, nang naipanganak na si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagpunta sila sa Jerusalem para si Jesus ay matulian. Ito yung sumunod. So, mababasa natin yan sa Luke chapter 2, verse 22. Sabi dyan, nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Pagkatapos nun, bumalik sila hindi sa Nazaret kundi sa Bethlehem ng ilang araw o buwan at dumating ang mga Magi. Matthew chapter 2 verse 1 and 2. So hindi natin alam kung gaano katagal naglakbay yung mga Magi bago nakarating. Ang alam lang natin ay si Herodes pinapapatay yung mga sanggol. Pagkatapos umalis na
yung mga magi. So probably it's a year and a half. Naglakbay yung mga magi habang si Herodes nasisiraan na ng ulo. So mababasa natin yan sa Matthew chapter 2 verse 1 and 2. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ni Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtanong nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. So pagkatapos, si Joseph kinausap ng anghel to get out of the town at pumunta sa Ehipto. Yan ay makikita natin sa Matthew chapter 2 verse 13 to 15. And that is for 2 years. Yung mga sanggol na for 2 years. So sa pagkakataon na yan, ang mga sanggol ay pinapapatay na ni Herodes. So nakatakas sila, pumunta sila sa Ehipto. Pagdating sa Matthew chapter 13 verse 15, basahin muna natin. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo hanggang sasabihin ko sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Okay? So siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito. Nang gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto, nanatili siya roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. So pagkatapos nito, namatay na si Herodes at bumalik na sila sa Nazareth. Mababasa natin yan sa Luke chapter 2 verse 39 to 40 at Matthew chapter 2 verse 19 to 23. Tignan natin. Sa Luke chapter 2 verse 39 to 40, nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea at kanilang sariling bayan, Nazareth. At lumaki ang bata, lumakas, na puno ng karunungan, at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Matthew chapter 2 verse 19 to 23. Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto, na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol. Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol. At ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta ron. Dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng mga propeta. Siya ay tatawaging Nazareno. So ito ang buong proseso, mga kapatid, ng harmonization. Looking into the case, Matthew and Luke, at sabihin, is this stories, ang istorya ba na to is both true? How they fit together. So, you go on to the text, look the hints, pieces, pagsamahin mo, and they will fit together. Ang ibig sabihin ng harmonization, mga kapatid, is it means the story are different,
magkaibang istorya, but they are compatible. They are compatible. Tandaan natin, kailangan nating maintindihan na may mga taong aatakihin ang ating pananampalataya. At sasabihin nila na yung gospel o yung buong Biblia ay hindi reliable o hindi mapagkakatiwalaan. Kapag pinakitaan ka ng problema sa gospel, sa books, at di mo na-explain, kailangan mong maintindihan na may proseso na pwede mong gawin. May proseso na pwede mong gawin. A little bit of study and learning and fit him together and make it sense. Saan pupunta ang simpleng tanong na to? O saan pupunta ito? Ang ating pinag-uusapan, ito ay pupunta sa simpleng tanong, can we trust our Bible? Mapagkakatiwalaan ba natin ang Biblia? Madali sa ating masabi na yes, I can trust my Bible. Pero makalipas ang ilang taon, sasabihin nila, pwede ba akong makipagrelasyon sa hindi mananampalataya? O hindi Kristiyano? Well, malinaw sa Biblia ang turo patungkol dito. Pero dadating sa punto, sa kanilang pag-iisip, masasabi nila na, oo, okay lang yan, Bible lang yan eh. Okay lang yan, Bible lang yan eh. So it means hindi ka naniniwala na ang Bible ay galing sa Diyos. Na ito ay salita ng Diyos. So sasabihin ngayon ng kabataan, well, I guess hindi sa part na yan. Or hindi sa part na to. Mga kapatid, may mga nagsasabing ganito. Maniniwala ba ako sa sinasabi ng Biblia na God is all good all the time? Or God is good all the time? Eh, namatayan ako ng anak. Yung dalawang anak ko namatay. Bakit sila namatay? Kung God is good all the time. Maling tanong ito. And maling relation ito sa tanong na, can we trust our Bible? Trusting your Bible is a fundamental walk. A fundamental walk. Or a fundamental to your walk. So, ang mga preachers, ito ang bagay na they deal with. Ang preacher ay pinipreach ang Biblia dahil naniniwala silang totoo ang Biblia ang sinasabi dito. So kung merong ibang preacher o tagapagsalita na may ibang ipinangangaral or other than the Bible, tanungin natin siya, isa ka bang mananampalataya o hindi? Dahil kung talagang naniniwala ka sa Biblia, why you are mixing your ideas with God's ideas? With God's ideas. So ano man tayo, sino man tayo, ito ay ang tanong na, can we trust our Bible? Can we trust our Bible? Trusting Scripture. Ito ay pangunahing tanong. A fundamental question of how Jesus at yung mga manunulat ay tama. Sabi sa Matthew chapter 20, verse 28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Pinaniniwalaan mo ba to? Naniniwala ba tayo? O naniniwala ba kayo na ang essence ng discipleship ay pareho sa essence ng buhay ng Panginoong Hesus? Bilang servant. Bilang servant. Ang mga sulat ba ay nagpapakita o nagtuturo sa Panginoong Hesus? Kung oo ang sagot mo, do you trust it?
Willing ka ba na itaya ang buhay mo dito? Ito ang mga tanong na dapat merong tayong sagot sa ating sarili. Mga kapatid, hanggang dito lang po muna ang nais kong ibahagi sa inyo. Susunod ay pag-uusapan po natin ang Doctrine of Inspiration of Scripture. Doctrine of Inspiration of Scripture, that is Part 1, Session 4.